Grabe, time check 4 PM traffic agad dito sa C5. Ganun ka traffic dito. Traffic agad, aga naglalabasan ng mga tao. I think wala, given na talaga ang traffic sa Metro Manila. That's how traffic Metro Manila is. I mean, that's how congested Metro Manila is.
Up. Imagine naman kung nakasasakyan ka, yung traffic talaga dito. Pero maganda kung magkaroon ng bus carousel sa C5. Tingin nyo ba, guys, kung may bus carousel sa C5, mas luluwag at mas magiging okay ang bus carousel. What do you think? Please comment down below. Anong take nyo kung magkaroon ng bus carousel dito sa C5? Diba, ang bus carousel lang ngayon nasa EDSA. Ang kinikater lang nun yung mga malalapit sa EDSA. Tapos syempre sasakay ka na ng ibang public transport na paglagpas mo ng EDSA. So what are your thoughts? Share it down below. Comment kayo, guys. Yun, may ginagawang daan dito, so kailangan natin kumaliwa. Time check 4:16. Malis tayo 4:05, 4:06, so 10 minutes na tayo na sa traffic. So far, medyo nagagamay na natin si CB650R sa traffic, no? Pero compared sa Z400, magaan si Z400. Pero nung tinaas natin yung handlebar itong CB650R, mas naging manageable siya turn. So for me, just a
matter of getting used to it. Parang pag galing ka sa mga maliliit na sasakyan, kung driver ka, galing ka sa Mirage, tapos tatalon ka ng Avanza or Innova, or sabihin natin diretso SUV, for sure ang laking adjustment yun for you. But kung sanay ka naman talaga magdala ng sasakyan, magdala ng motor, there's an adjustment. But if once you get used to it, madali na lang siya, I think. And malaki rin sa factor yung abot mo yung sahig, yung hindi ka gaano nakatiptoe. Nagkumpulan ulit ang traffic dito. So ang tanong, dali bang dalhin sa traffic si CB650R? For me, it really depends sa skill na meron ka sa pagmamotor. Madali siya kapag syempre kung sanay ka na, pero kung bago ko pa lang, malaking adjustment, nag-a-adjust ka talaga. Ganun, well, for me, it takes practice to master something and to get used to something, diba? Parang pagmamotor, sa una, kahit maliit o malaking bike ang dala mo, mahirap talaga yan kung wala kang knowledge or hindi ka sanay. Pero kung sanay ka na dyan, at least kahit pa paano nagagamit mo siya madalas, susubukan mo yung kakayahan ng motor, yung kakayahan mo paano dalhin yung motor, madali na lang yan for you. It takes time. So if you're thinking into getting a CB650R and ipang the daily drive nyo, pampasok pa uwi, sa section or sa section ng handling and wise, pag nasanay ka, okay na siya. At malaking factor yung maganda abot mo siya. Ako, ang height ko alam ko 5'6 and a half or 5'6. Parang muling sukat ko 170 cm. Compute nyo na lang or ilagay ko dun sa subtitle, no? Medyo nakatiptoe ako, pero pagka isang paa yung nilagay ko sa kaliwa, flat naman na at hindi siya ganun katiptoe. Ngayon, sanay ako ng walang angkas pag dinadala to. Pag nagkaroon ng angkas, feeling ko ang bigat na niya. Kasi hindi ako sanay na palaging may angkas. Hindi ko naman palaging kasama yung asawa ko pagka bumabiyahe tayo nakamotor. Kaya rin tayo may motor para sa mga gantong sitwasyon na mag-isa lang ako, may errand ako na hindi naman kailangan ng heavy loading or maraming gamit, gagamit natin yung motor. At the same time, pagka may ride or gusto mo lang pumunta kung somewhere malapitan or malayuan, magagamit natin to kasi pwede siya sa expressway. Okay, time check 4:22. Nasa Eastwood na tayo.
pa pala guys, pag navigate ka ng CB650R sa traffic, it's very important to have a side mirror kasi it gives you an idea or visual kung may incoming traffic or anything approaching sa likod or sa side mo, and you need to get used to it, meaning that meron kang tansya, alam mo kung gaano kalayo. Kasi kahit gaano pa kalaki yung side mirror mo, kung di mo alam gaano kalayo yung distansya pag sinilip mo siya sa side mirror or rear view mirror rather, mahihirapan ka rin. Kaya pinaka-importante, masanay kayo kung ano yung side mirror or rear view mirror na gamit nyo. Kasi kahit gaano kapalaki pa yan, gaano kaliit pa yan, kung di kayo sanay at di nyo tansyado yung distansya ng katabi o nasa likod nyo, mahihirapan kayo. Traffic. Grabe. Yung traffic dito, pakatipunan. So, I think ito yung sa flyover. Pero tingnan nyo yung mga sasakyan. Tingnan nyo yung mga truck. Sinusubukan din nila dumaan kasi saan dumadaan yung mga motor. But, I think there should be an opening for motorcycle here. Yan. Pagbigyan natin yung mga bike, kasi bike lane ata to, or hindi ko sure kasi wala naman nakalagay na bike lane, but still, once you're in the road, share the road or on the road. But grabe naman ang traffic dito, ganong kalala. Imagine nyo kung may dala kayong sasakyan or nakasakay kayo sa four-wheeled vehicle. Really take you some time to reach your destination. But kung may trend dito sa C5, I think and I believe marami ang nag-opt-in sumakay ng tren. Kasi isa sa perks ng nagka-tren,
mas mabilis siya kaysa sa nakasasakyan kung ganito yung traffic. Ang traffic ko yung Meg eh. So ito, Apo.